'Di ba? Sabi ko sa'yo ay daddy na lamang ang itawag mo sa akin. Para naman ang sa ganun ay magkaroon ako ng anak dito sa bahay. Natatawa ho ako pag tatawagin kitang daddy dahil pang mayaman lang naman yung daddy. Pero susubukan ko ho. Pasensya ho, daddy. Nako, ano ka ba, Sugar? Sanayan mo ng sarili mo. Opo, daddy. Daddy, ang laki po ng bahay niyo, no? Anak niyo po ba yung nasa picture frame sa ibabaw ho ng piano malapit sa hagdan? Oh, that picture? Yes. There's my only son. My one and only child. Nasa Amerika sila ngayon ng mommy niya. He's doing his business there and matagal na rin talagang hindi yun umuwi ng Pilipinas. Oh, buhay pa po pala yung dati niyong asawa. Yes, Iya. Pareho silang nasa Amerika ng anak ko. Alam mo, gwapo yung anak kong yun, Sugar. Magugustuhan mo yan sa oras na makauwi yun dito sa atin. Kailan ho bang uwi niya? Hindi ko pa alam eh. Memoryado pa ni Tristan ang daan patungo sa kanilang mansyon. Mukhang nag-iba ang forma ng gate. But it's still the good old-fashioned grilled gate in black. Hi, it's nice to be home. Sambit pa ni Tristan. Nag-doorbell si Tristan and a familiar old woman opened the gate. Sino ba yan? Wala naman kami inaasahang bisita. Sino ka ba? Manang, is that you? Tristan? Sir Tristan? Hoy, ikaw ba yan? Opo, Manang. Ako na ho ito, si Tristan. I will be here for a really long vacation, Manang. I think I'll need to pamper myself dahil puro trabaho lang ginagawa ko dun sa States. Anak, this is your Tita Bernadette and our daughters, si Sugar and Cassie. Oh, hello po sa inyo. Shall we eat? Oh, how I miss Filipino food. Ito sa akin, sinigang. Ang sarap nito. Habang magkatabi sa table, ay tinanong ni Tristan si Sugar. Saan ka nag-work? Hindi pa po matatapos pa lang po ako ng college. Oh, that's good. What course? Nursing po, sir. Alam mo, Sugar, wag na sir. Kuya na lang. Ay, nakakahiya po. Okay lang, total, we have the same dad. It's nice if we address each other as we should. Oo nga naman. Sige, kuya. Siya nga pala, Sugar. Baka gusto mo akong samahan mamaya. Kailangan kong bumili ng mga toiletries ko eh. Sige kuya, no problem po. Alam mo, mas mabuti nga magpasama ka na lang kay Sugar, Tristan. For sure, mai-enjoy kang kasama si Sugar kasi mabait na bata yan. And she's very fun to be with, anak. Kaya sige na, samahan mo na siya, Sugar. Opo, Dad. Lumipas na ang dinner at nagyaya na si Tristan na lumabas para bumili ng hygiene needs na to. Sugar, tara na. Maglakad-lakad na tayo. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Yes, hello? Sagot ni Tristan sa kanyang telepono. Tristan, anak? Tugon naman ang nasa kabilang linya na si Alfred, ang ama ni Christian. Oh, Dad, is that you? Yes, anak. Are you busy now? Can I speak to you for a minute? Dad, I'm in the middle of an important meeting now. Can you please give me a minute or two? I just have to close this. Take your time, anak. Tugon naman ng ama. Si Tristan Ruiz, a 25 years old bachelor who successfully owns and manages several real estate businesses in the United States. He has been in the business since he and his mom moved to the States 10 years ago. Quite a short time for business to boom, but Tristan nailed it since he was 19. Alongside his studies are his side hustles. He started out as a sales agent for several brokerage companies when he started in the industry.
Just like any other, it wasn't easy at the beginning. He doubled his efforts as he was studying in the morning and doing the business in the afternoon, plus, of course, life in the US, his other jobs. Tristan and his mother, Athena Ruiz, struggled a lot when they moved to the States. Her marriage to Alfredo Ruiz got annulled after 18 years of being together. It was really traumatic for her mom. Tristan's dad was a real cheater that all throughout those years of their marriage, talagang may naisasabay siya sa kanyang asawa. Tristan's dad was really handsome. Halatang mayaman dahil sa napakaalagang skin nito. He looks like a little like Albert Martinez, kaya kahit younger women really get hooked on him. Plus, of course, very generous kind of guy. One who can spoil you with all kinds of things you ever wanted, or even travel to places you've never been. Athena got so tired with his husband. Hindi kailanman mababayaran ng pera ang sakit na idinulot ng pambababae ng tatay ni Tristan. Athena is very far different from any other woman na dumikit kay Alfredo. Athena was witty. She's a hard-working woman na ayaw na mamalimos ang kahit na ano from a man, not even to his own husband. Though Alfredo was generous to her, she never abused it. She worked her way to have her own firm as well. Kay Athena halos namanan ni Tristan ang kanyang attitude. Very hardworking. Kind-hearted and has so much compassion sa mga babae, especially to moms. Single moms like her mom. He hated mistresses. He would even make fun of his dad's mistresses noon, as he would see them blatantly showing off their flirtatious attitude towards his dad. Iyon marahil lang isa sa mga rason why he was so pihikan sa mga babae. He doesn't just date anyone na maganda sa paningin niya. He really does scrutinize their attitudes. Actually, daig niya pa ang mga investigador na mangilates whenever he sees someone that are seemingly attractive. Maingat si Tristan sa mga ganon. He always believed na hindi talaga masusukat sa looks ang dignidad ng isang babae. Kaya instead of focusing on looking for a woman na makakarelasyon niya, he spent his life loving his mom. Nakita ni Tristan ang dakilang sakripisyo ng nanay niya para itaguyod ang kanilang pamumuhay. Alam naman natin hindi ganong kadaling mabuhay sa States, but her mom managed to provide for him a decent home and education para sa kanya. Hindi na nag-asawa pang muli si Athena. She focused her energy raising Tristan na magandang integrity and also expanding her business, and true enough, God blessed those who hustle so well. Despite his dad's absence in his teenage years, hindi yun masyadong naramdaman ni Tristan dahil palaging andyan ang mommy niya na nakaalalay at umagapay sa kanya. Bilang gante, hindi rin iniwan ni Tristan ang kanyang ina. He was of help sa kanyang ina. Minsan nga, noong bago pa sila sa USA, ay sumasama pa siya sa mga part-time jobs ng mommy niya. He would help out his mom with the business until napalago na nga nito ng maayos. Today, he and his mom have countless real estate firms all over America. They also ventured in putting up Filipino stores in California, where most Filipinos live. Tristan has a good relationship with his dad. Very casual. Kahit pa sa fact na hindi sila close, yet Tristan opened the line of communication for him and his dad kasi hindi naman ipinagkait ni Athena sa kanyang anak ang privilege nito to communicate and have an open relationship with his dad. After a couple of minutes, binalikan nga ni Tristan ang tawag ng kanyang daddy Alfred. Oh, hello son. Yes dad, what is it about? Oh, I called to invite you to come over sa Pilipinas anak. It's been a while since we saw each other. Well, yes, Dad. It has been, ilan na ba? 6 years? Yes, anak, you're right. Yung nasa LA ako. And that was way too long already. And we didn't spend much time nung panahon yun. Maybe we can spend some time together here in the Philippines, anak? Well, I'm very busy here, Dad. I've got so much at hand right now. But I love the idea, Dad. I'll find time for this, okay? Okay, son. Just keep in touch and let me know about your plans. Umuwing pagod and exhausted si Tristan that day
sa kanyang pad. He's currently staying in Las Vegas for some expansion ng kanilang business. He does everything in his own hands, from organizing the office to overseeing ongoing projects. Hands-on talaga si Tristan. Though malayo siya sa kanyang mommy Athena, he makes sure he makes time for her every day. He either call his mom via phone or video call. While having his dinner, he video called his mom para naman kahit mag-isa siya sa kanyang pad ay may kausap naman siya. Hey son, dinner? Yes mom, alone, syempre. Well, same here son. Don't you worry, mom's here for you always. But you know, you can have someone special pa din naman. Ikaw lang naman yung may ayaw. Mom, yan na naman ba? Pwede ba not tonight, mom? Alam mo naman ang sagot ko sa mga ganyan, diba? Sige na nga, change topic na. But you look tired, anak. Well, yes, mom. I helped my staff pa kanina to fix the office and rearrange so many stuff there. You know, I always have my personal touch sa mga opisina natin. I can't just leave them na hindi man lang nabibigyan ng proper instruction on the do's and don'ts natin sa kumpanya. Hay nako, who else would understand you? I guess naman mo yan sa akin, so what else do I have to say? Well done, anak. So ano na? What's the life update today, anak? Mom, this morning Dad called me and he wants me to visit Pinas. Oh, really? So what's your plan, anak? Well, I'm still weighing things right now, Mom. I've got so much at hand and I can't just leave this place ang matagal. Well, you're right, anak. Hindi ko rin kayang hatiin ang katawan ko to attend to all our branches. You are so good at this. Hindi ko kayang pantayan ang trabaho mo. But if you wish to go, well, I could lend a hand. I think I can check on them while you're on vacation. And besides, anak, I think you deserve a sun-kissed skin. You've been working for quite some time already and haven't had a really long vacation. You can go and enjoy Pinas, anak, and visit your titas there for me too. I still don't have prior plans, Mom, but I'll really look into this very soon. Headline: Bernadette Laricea, a single mom of 2 kids, is up to marry Alfredo Ruiz, the Makati elite who owns the world's #1 rum and a very huge brewery company in the Philippines. Bernadette's past isn't known to everyone. Some resources say she was a discreet market vendor who had been with Alfredo Ruiz for quite some time. After his failed marriage with Athena for quite a long time, Mr. Alfredo Ruiz decided and publicized his desire to marry this woman. Their engagement party was star-studded. Many of the elite businessmen gathered during the time to celebrate his upcoming union. Some models and known artists were there to celebrate with them too. While the elite's party, some of the outside spectators really believe that Bernadette is just up to the riches she's gonna acquire with Alfredo Ruiz after their marriage. Many spectators says that this woman is a gold digger, but not Alfredo Ruiz. This rich man told the whole media community that he is gonna marry this woman because he has never felt so much love and care like what he gets from Bernadette. He also told everyone in the venue that he's going to adopt Bernadette's daughter and make them eligible to share in his riches. Han, grabe talaga mga tao, ano? Sincere naman ako sa'yo, Han, Why do they judge me porket mahirap lang ako, gold digger na agad? Mahal naman kita. Sabi ni Bernadette. Inakbayan naman ni Alfredo ang kanyang fiancé and replied, Naniniwala ako sa'yo, honey. At saka social media nowadays are really cruel to people. They say what they want to say, not minding kung nakakasakit na ba sila or not. But what's important now is that I know you're sincere sa pagmamahala natin. Niyakap niya ang kanyang fiancé to affirm her words. But honestly, Bernadette doesn't love Alfredo. She's in love with his boyfriend na matagal niya nang tinatago sa kanilang probinsya. Masyadong ambisyosa si Bernadette and he wants to take advantage of Alfredo Ruiz's riches. Alfredo have been overly generous kay Bernadette
as that was his way to hook out women he wants. His reason were always, I wouldn't die giving out a portion of what I earn. Besides, she needs the money. I need her body. That's simple and practical. Bernadette's charm was so enticing and seemingly true na talagang napapaniwala niya si Alfredo that her intentions are pure. Along with Bernadette is Sugar La Rosea, na ipinakilala niyang panganay niyang anak kay Alfredo. The Sugar La Rosea will soon be adopted by Alfredo Ruiz and will be one of his heirs in the days to come. But there is something hidden with her identity. Only she and her Cruella de Vil mom knows. Tita, pwede ba akong lumabas mamaya? Tanong ni Sugar. Hinawakan ni Bernadette sa kaliwang braso si Sugar at dinala ito sa medyo tagong lugar sa mansyon. Ano ka ba, Sugar? Di ba sabi ko sa'yo, pag andito na tayo, mommy ang itawag mo sa akin? Opo, tita. Mommy pala. Naku, talagang bata ka. Makakatikim ka sa akin pag hindi mo tinandaan ang mga instructions ko sa'yo. Pag tayo nabuko dito sa mansyon, talaga yung mukha mo isusubsub ko sa asido nang tumanda-tanda ka naman. Sorry na nga po, tita eh. Sorry. Mami nga po pala. Mami, bakit ba kasi kailangan ko pang magpretend na anak mo? Ayaw na ayaw mo naman sa akin. Sira ulo ka talaga, Sugar. Hindi ka ba nag-iisip? Chance na natin to ngayon para umahon sa kinasasadlakan nating buhay. Ay nako, pagod na ako sa palengke kaya umayos ka, Sugar. Siguraduhin mong hindi tayo mabubuko. Opo, Mommy. Saan ka ba kasi pupunta ngayon? Tita naman. Matalim na titig ang iginante ni Bernadette sa kanya dahil tinawag niya pa rin ito na tita. Kaya ikinurot ni Bernadette ang tenga ng dalaga. Oh, galit agad. Sorry naman, Mommy. Hindi lang ko kasi talaga ako sanay. Anniversary ho nila nanay, di ba? Death anniversary ho ni nanay ngayon, kaya bala ko ho sana na pumunta ng sementeryo. O siya, sige. Itong 1,000. Bumuli ka na lang din ng bulaklak at saka kandila. Ipagtirik mo na rin ako ng kandila roon, ha? At saka ang bilhin mong bulaklak ay sunflower o kahit anong yellow na bulaklak. Dahil yun ang hilig ng nanay mo. Salamat po, tita. Ayan ka na naman, Sugar. Kailan ka ba kasi magtatanda? Kasimple-simpleng bagay, hindi mo man lang matandaan ng maayos. Ano ka ba? Mami, pangiinis pa nito sa tiya bago umalis sa kanyang kinatatayuan. Dali-daling umalis si Sugar para hindi ito abutan ng sobrang traffic sa daan. Nang makarating ito sa sementeryo, agad itong nilapag ang dala niyang bulaklak at sinindihan na rin niya ang dala niyang kandila para sa puntod ng kanyang ina. Matagal nang ulila si Sugar. Namatay ang kanyang mga magulang noong bata pa lamang siya. Nang mamatay ang mga magulang nito ay kinupkup na siya ng kanyang tita Bernadette. Noon pa man ay talagang nakikita na ni Sugar ang mga maruruming diskarte ni Bernadette. Pero kahit gano'n ang ginagawa ng tiya, ay wala itong nagawa dahil nakikitira lamang siya. Hindi na mabilang ang mga pinatulang mayaman ng kanyang tita Bernadette para maitaguyod lamang ang kanilang pamumuhay. Hindi naman magawang magalit ni Sugar dahil malaking ang utang na loob niya rito. Bagkus ay nanatili ito sa kanyang tabi. Ang tita Bernadette niya rin kasi ang gumapang ng mga panggamot ng kanyang nanay at tatay noon. Kaya kahit anong dumi pa ng tingin ng iba sa kanya, hindi ito maiwan-iwan ni Sugar. Patuloy niya pa rin pinapaniwalaan na mabait ang kanyang tita Bernadette. Kaya lang ay naiipit lamang ito sa sitwasyon at sa hirap na rin ng kanilang buhay. Binibisita ni Sugar ang puntod ng kanyang nanay sa tuwing nalulungkot ito at nagsusumbong ng mga kaganapan sa kanyang buhay. Nanay, nandito na naman ho ako. Siyempre, magsasalita naman ho ako na mag-isa dito sa harap ng puntod niyo, ano? Hay, bakit ba kasi nauna ka sa akin, ay? Ayan tuloy, para tuloy akong tanga dito lagi. Nay, yung kapatid mong si Bernadette, oh. Dami na namang ginagawang kabulastugan sa buhay. Meron na namang mayaman na jowa, nay. Ayun, nay, binahay na siya. Pero sabi ng lalaki, pakakasalan ho siya, nay. Ay ako ho'y nahihiya doon sa mansyon, nay, eh.
Paano ba naman kasi pinakilala niya akong anak niya sa mga taga ron? Kahit naman umayaw ako na, wala naman ako magawa kasi hindi ko naman maiwan si tita. Kahit pa ganun ang ugali nun, malaki pa rin ang utang na loob ko sa kanya, Nay. Dalawa na nga lang kami magkasangga sa buhay eh. Ay, ang hirap maging uli, Nanay, no? Miss na kita, Nanay. Naiyak na lamang si Sugar habang nagkukwento ng kanyang mga pinagdadaanan sa puntod ng kanyang nanay. Mas pinipili pa rin mag-pour out ni Sugar sa puntod ng kanyang nanay kaysa pumunta sa mga kabarkada nito at doon mag-pour out sa kanila. She always felt safe to vent her out in front of her nanay's grave. Matapos itong bumisita ay lumabas na nga ng sementeryo si Sugar. Ngunit bago pa man niya maabot ang exit gate ng sementeryo, ay may nakita itong pamilyar na tao na papalabas sa isang mausoleo. Si Alfredo. Uy, Sir Alfredo, bakit po kayo andito? Oh, Sugar. I have the same question for you, Iha. Why are you here? Nagkakamot ng kamay si Sugar as she realized na hindi pala pwedeng malaman ni Alfredo ang katotohanan sa kanyang pagkatao. Binisita ko kasi si nanay. Nanay? Opo, si nanay ho, yung lola ko ho. Tama ho, yung lola ko ho, binisita ko. Nanay ho kasing tawag ko sa lola ko, kaya nanay. Ganun ho. Sige ho, alis na ako. Nagmamadaling makaalis si Sugar dahil natatakot ito. Baka kung may masabi pa itong iba. Hindi pa naman ito sanay magsinungaling kaya natataranta na lamang siya at biglang tumalikod na lang kay Alfredo. Saan ka naman pupunta? Tanong ni Alfredo kay Sugar. Aalis na ho ako. Maya-maya ho kasi magiging traffic na ang daan. Baka mapagalitan ho ako ni tita. Po pala ni nana. Mommy po. Ba't ka nauutal? Hay nako, sumama ka na nga sa akin, bata ka, at sa mansyon ka rin naman uuwi. Sige na, halika na. Matraffic na actually ngayon. Mas mabuti ng komportable ka habang babagtasin natin yung matinding traffic sa EDSA. Sige po, sir. Iginiya na nga ni Alfredo si Sugar papasok ng Lexus SUV ni Alfredo. Sir, salamat po ha. Ang lamig naman po ng sasakyan, nakaka-enjoy na sumakay dito. Ang gara po ha. Magara ba? Luma na nga ito eh. Papalitan ko na rin to marahil sa katapusan ng taong to. Ang bilis nyo lang ho makapagpalit ng sasakyan, Sir Alfredo. Alam mo, kanina ka pa sir ng sir eh. Dapat masanay ka ng daddy ang itawag mo sa akin. Ho? Bakit naman ho, daddy? Nakakahiya po. Well, I will marry your mom and I'm going to adopt you and your brother. Ha? Hindi naman ho kailangan, Sir Alfredo. It's my choice, kaya you bear with my decision. So you better start calling me daddy. At saka wala din naman akong anak na kasama who would call me that, kaya it's my privilege to be called your daddy. Dahil sa hiya ay nilihis na lang ni Sugar ang topic dahil for sure sa sobrang tagal ng traffic ay magiging matagal din ang kwentuhan nilang dalawa. Sir Alfredo, ano po bang ginawa niyo dun kanina sa sementeryo? I visited my mom's grave. Alam mo, pag tumanda tayo, nagiging extra heavy yung need natin of our mothers. I usually go there whenever I have a bad day. Totoo po yan. Nakakagaan ho ng loob pag kinakausap po natin sila. Kahit ho hindi na sila sumasagot ay nakakaramdam pa rin ho tayo ng relief pag nasasabi natin sa kanila yung mga laman ng puso po natin. Alam mo, parehong-pareho tayo ng nararamdaman, Sugar. We really can't compare mother's love, right? Even when they're long been gone, their care still lives. Yun bang comfort na binibigay nila ay nandito pa rin sa mundo? Close ho talaga kayo sa nanay niyo, no? Of course, Iha. Naunang namatay ang tatay ko. He was the one who started the rum business. When he was gone, maliit pa yung negosyo namin. And I had to learn everything instantly that time kasi wala na magte-take over. I was 17 at that time.
My mom had a hard time balancing everything since I still have 2 siblings after me na kailangan niyang alagaan. I would always run to her to comfort whenever I get tired and discouraged. Ganyan din ho si nanay ko sa akin. Yung lola ko na dinalaw ko. She felt so guilty lying. Kaya talagang yung guilt is being manifested. Nauutal si Sugar at nanginginig habang nagkukwento. Si nanay rin ho yung taga-cheer sa akin nung napapagod ho ako nung mag-aral kasi hindi naman ako ganong katalino pero alam niyo po yun, pinursige ako ng pinursige ni nanay. Hanggang sa nakapagtapos ho ako ng high school. You seem to be so close with your lola. Did you grow up with her? Yes po. Namimiss ko rin nga ho ang kwento ni nanay at yung mga luto ho niya. Alam niyo po yun? Marami naman din nagluluto ng mga niluluto ni nanay, yung mga nasa karinderya. Masarap rin naman ho mga luto nila pero yung luto po ng nanay, ibang-iba po eh. Tandang-tanda ko ho yung lasa nun. Ang bait pala ng lola mo. Wala pang naikukwento si mommy mo sa akin regarding her mother. Natahimik naman si Sugar na ma-realize niyang sobrang daldal niya na. Hindi niya mapigilang magkwento dahil nga ang kanyang personality ay very outgoing. She is a pure sanguine, extrovert kumbaga. Maraming energy na tinatago sa katawan, kaya talak ng talak at tawa ng tawa. Makulit na nga rin paminsan-minsan. Natuwa naman sa kanya si Alfredo dahil napaka-natural na bata. Masyadong magalang at palakwento. Marami din silang pagkakapareho ni Alfredo kaya tila lumipas lang higit 1 oras silang pagkakatrap sa traffic. There was never a dull moment inside the car. Natawa na nga lang rin si Manong driver sa kakwalahan ni Sugar. Bagay din talaga sa'yo ang pangalan mo, no? Sugar. Because you bring sweeter vine sa mga dull na lugar. Hugot ba yan, Sir Alfredo? Parang ginawa niyo na nga lang akong clown dito ni Kuya Driver eh. Tuwang-tuwa naman kayong dalawa, no? Natawa na lang si Alfredo at Manong Driver sa mga sinabi ni Sugar. After more than an hour ay nakarating ng dalawa sa mansyon at panay pa rin ang tawanan nilang dalawa kahit nang makapasok na ito ng kanilang bahay. Sinalubong naman sila ni Bernadette at pagkapasok nilang dalawa sa mansyon. Oh, Sugar! Akala ko may pinuntahan ka. Bakit magkasama kayo? Kasi tita, ano ba itong pinagsasabi ko? Mami, opo. Galing ho ako ng sementeryo. Binisita ko si nanay. Agad na napatingin si Sugar kay Alfredo nang sinabi niya ang salitang nanay. Alam mo yon, Mom? Si nanay po. Si Lola, di ba ho? Hinarap niya si Bernadette at pinaglisikan ng mga mata ang kanyang tita. Hindi pa naman kasi talaga patay ang kanyang lola. Kaso naipit na nga sa biglaang kwentuhang hindi napagplanuhan. Yes, honey, I saw her doon kanina. I was also from my mom's grave kaya niyaya ko na lang siya na sumabay sa akin pa uwi dito. Humalik kay Alfredo si Bernadette. Oh, okay, honey. So ano na, gutom ka na ba? Binaling nito ang kanyang tingin kay Sugar at pinandilatan nito ng kanyang mga mata. Mauna ka na sa kusina, honey. May kukunin lang ako sa taas. Okay, honey. Sugar, halika na. Kakain na tayo. Nakakagutom ang traffic, diba? Kukorner rin na sana ni Bernadette ang kanyang pamangkin pero iniwan nitong bigla si Bernadette at tumungo sa kusina para sabayan si Alfredong kumain. Mahinang pinagsabihan naman ni Bernadette si Sugar ng, "Kumanda ka talaga sa akin mamaya, babae ka." Dali-dali nang sinunod ni Sugar si Alfredo para makatakas sa kamalditahan at galit ni Bernadette sa kanya. Alam niya kasing pagsasabihan na naman siya dahil sa sobrang madaldal ito. Mami, ikaw ba nagluto nito? Ang sarap ha? Bati pa ni Sugar. Sugar, diba sabi mo paborito mo to kasi niluluto ito ng lola mo? Nabilao ka naman si Sugar na marinig yung mga katagang yon galing kay Alfredo. Kaya humingi na lamang siya ng tubig at tinapos ang kanyang hapunan para hindi na dumami pa ang kanilang usapan. Umakit na nga si Sugar at naiwan lamang si Bernadette at Alfredo sa dining table. Han, you never told me about your mother. Sayang no? Hindi ko malang na-meet ang nanay mo. Si nanay. Oo nga eh.
Pilit iniwas si Bernadette ang topic para hindi na mapag-usapan ng kanyang ina. At baka mabuko pa siya ni Alfredo. Han, kailan nga pala tayo pupunta sa simbahan? Simbahan? What are we going to do there? Aasikasuhin natin yung kasal natin, di ba? Oh, yung kasal. Yung kaibigan ko lang na judge ang magkakasal sa atin. Kaya wag na tayong mag-aksaya ng panahon pa sa simbahan dahil masyadong maraming process pag magsisimbahan pa tayo. When in fact, kahit nga hindi tayo magpakasal ay okay naman tayo, di ba? Nainis naman si Bernadette sa kanyang narinig dahil planado niya na ang kanyang nais gawin sa oras na maikasal ito kay Alfredo. Well, oo, totoo naman yun, Han. Okay na tayo. Pero di ba mas maganda naman kung meron tayong basbas, Han? Lumapit ito kay Alfredo at kumandong ito na may kasamang paglalambing. Knowing na ang paglalandi is very useful weapon para makuha kung ano ang kanyang gusto. Well, if that's the case, we'll do it sa judge, honey. Kasal pa din naman yon. And for now, ako na muna magbabasbas sa'yo. Halika na nga. Pili pa nitong aya kay Bernadette. Kinaragan na nga ni Alfredo ang kasintahan si Bernadette papasok ng kanilang kwarto para maisagawa ang kanyang pilyong plano. All throughout their stay sa mansion, Alfredo has been a good provider to Bernadette and even to her two daughters, si Bernadette and Cassie. Hindi nagkukulang si Sugar na kasalukuyang nag-aaral sa kolehiyo at graduating na. All her orphan life, she toiled so hard for her studies and her wants. Sanay si Sugar na kumayod simula nang nawala ng kanyang mga magulang. Despite her loss and despite the fact na kulang at kapos talaga siya sa mga panahong yon, she still managed to live her life with a good dignity. Hindi kailanman nahulog si Sugar sa trap ng kahirapan. She was raised by her parents ng marangal, kaya gano'n na lang din kasolid ang paninindigan niya sa purity of her soul. Bago pa man namatay ang kanyang mama, ibinili nito ang mga katagang. Sugar, anak, mamumuhay tayo ng malinis ang konsensya dahil pag gano'n ang ating prinsipyo sa buhay, mismo ang kamay ng Diyos ang siyang poprotekta sa atin at ang kanyang umaapaw na pabor ay mapapasayo, magpakailanman. Kaya anak, mamuhay ka ng marangal. Kahit wala na kami ng tatay mo, okay? Pag kasi gano'n ang gagawin mo, gagabayan ka ng Panginoon sa tamang landas. Lagi ka rin maging honest, anak. With all this in mind, gano'n na lang din ang konsensya ni Sugar sa pagpapanggap sa loob ng mansyon. Her struggle was real. Ate? Pagtawag ni Cassie kay Sugar. Pagod ang mukha ni Sugar nang pumasok ito sa kwarto nila ni Cassie. Ay, pagod ako, Cass. Napapagod na ako sa mga pinanggagawa ko. Pagod na tugon naman ni Sugar. Bakit naman, ate? Ano ba kasing ginawa mo? Bakit sobrang pagod ka? Wala naman. Paglaki mo, huwag kang gagawa ng mga bagay na ikasisira ng pagkatao mo, okay? Maging mabuting tao ka, Cassie. Dahil hindi mababayaran yan ng kahit na anong yaman. Ang dami mong drama, ate. Hindi ka ba natutuwa dito sa mansyon? Lagi ka na lang ata pagod simula nang lumipat tayo dito. Ay, ewan ko ba. Simula nang lumipat tayo dito para bang hindi na ako gaano masaya. Ate, ang sarap kaya ng buhay dito. Bakit ka ba ganyan? Hindi ka pwedeng magpasalamat na lang tayo na hindi tayo nahihirapan dito sa mansyong to. Hindi na tayo naiinitan. Hindi na natin kailangang maghirap para lang magkaroon tayo ng ulam sa hapag. Meron nga tayo lahat ng to pero hindi naman kasi to totoo. Niloloko ni tita si Sir Alfredo. Hindi niya naman mahal si Sir eh. Mahal ni tita ang papa mo. Okay ka lang ba sa ganon? Basta lang may pera tayo? Ganon na lang ba talagang kasiyahan mo? Hindi mo ba naiisip ang maaaring consequence natin dahil sa ginagawa natin kay Sir Alfredo? Ate, si Mommy nang bahala sa kanya. Hindi naman na natin problema pa yung mga ganyang bagay. Alam mo, babida ka rin kasi minsan eh. I-enjoy na lang kasi natin kung anong meron tayo ngayon, ate. Kasi nga, mali talaga to, Cass. Walang tama sa kahit na anumang meron tayo ngayon. Nagpapanggap lang tayo.
Saktong nabitawan ni Sugar ang mga katagang yon, ay siya namang pagpasok ng mayordoma sa kanilang kwarto. Narinig iyon ang katulong mula sa pintuan dahil malakas ang pagkakasabi ni Sugar ng mga salitang yon. Natigilan ng dalawa nang biglang pumasok ang mayordoma sa kanilang kwarto. Nang makapasok ang katulong ay bigla na lamang tumahimik ang dalawang dalaga sa loob ng kwarto. Uy! Manang! Pasensya ho ma'am. Pumasok ho ako dahil bukas naman hong bahagyang pintuan. Tugon naman ni Manang Daina. Okay ho, Manang. Akin na ho yung mga damit namin. Manang, hindi mo naman to kailangan gawin. Kaya naman ho namin to ni Kasang paglaba at pagtupi ng mga damit namin. Uy, hindi Manang. May istorbo kong pag-aaral ko sakaling gawin ko pa ho yan, kaya salamat ho, Manang. Sabi naman ni Kas kay Manang Daina. Ma'am, trabaho naman ho namin ito dito kaya okay lang ho talaga. Tugon naman ni Manang Daina. Nako Manang, next time ho, huwag niyo ho kunin ang mga damit ko ha. Kay Kas na lang ang kunin niyo dahil kayang-kaya ko naman ho mga trabahong yan. Maliit lang naman ho yan. At saka may washing machine naman ho kaya sobrang easy na lang ho talaga yan. Pero salamat ho dito ha. Sabi naman ni Sugar. Walang ano man ho, Ma'am Sugar. Ang bait niyo po. Tugon naman ni Manang Daina. Nagdududang lumabas ang kwarto si Manang Daina sa totoong pakay ng mga dalaga, pati na rin ang kanilang mommy sa mansyon. Sa tagal nang nagseserbisyo ni Manang Daina, ay napamahal na rin siya sa pamilya ni Alfredo Ruiz. Kaya ganun na lamang ang concern niya sa sinseridad ng mag-iina sa mansyon. Dahil sa kanyang narinig mula sa kwarto ng mga dalaga, ay tila mas nadagdagan pa ang pagdududa nito sa kanilang intensyon. Hindi maiwasang mabalisa ni Sugar dahil alam niyang narinig ni Manang Daina ang usapan nila ni Cassie. Naipit na lamang si Sugar sa sitwasyon kaya kahit papaano ay umiiwas na lamang siya na makipaghalubilo sa mga tao sa loob ng mansyon. Dahil na rin sa kahihiyan ay pinili ni Sugar na tumulong ng kahit na papaano sa mga gawain sa mansyon. Minsan nagdidilig ito ng mga tanim sa lawn ng mansyon. Minsan naman nagsistrain siya ng mga layang dahon sa pool. At madalas ring nakikita ni Sugar sa kusina dahil tumutulong ito sa pagluto or pag-prepare ng mga pagkain sa bawat araw. Minsan naabutan ni Sir Alfredo si Sugar sa kusina na nagluluto ng almusal. Namangha si Alfredo sa nakikita niyang kasipagan ni Sugar. Kaya madalas niya rin itong pinupuri kapag nakikita niya ito na busy sa kanyang mga gawain. Sugar, good morning! Ang aga mo namang gumising, iha. Wala ka na bang pasok ngayong araw? Masiglang tanong ni Alfredo. Meron naman ho, sir. Kaso hindi ho ako sanay na walang ginagawa dito sa mansyon kaya kahit papaano po tumutulong na rin ho ako sa mga gawain ni Manang dito, sir. Gusto ko rin naman ho ang ginagawa ko kaya wala rin hong problema. Bale, ano na lang din ho, sir. Gante, kumbaga sa kabaitang pinapakita mo sa amin na mommy dito sa bahay. Masayang tugon naman ni Sugar. Napakabait mo namang bata ka, Sugar. Nakakatuwa ka naman. Ay, oho. Bilin ho kasi yun ng nanay bago siya namatay na pag nakikitira po ko, ay ako po dapat ang magsilbing blessing at hindi ho pasanin ng magpapakain sa akin. Kaya ako po ay sanay na talaga sa ganito. Pasasalamat ko na rin ho sa inyo. It's my pleasure to be of help sa inyo ng mommy mo, Sugar. Ano ba naman yung pag-aralin ko lang kayo magkapatid? Wala rin naman akong anak na andito. Oo nga po, sir. Ayan na naman ang sir mo. Diba sabi ko sa'yo ay daddy na lamang ang itawag mo sa akin? Nang sa ganun ay magkaroon naman ako ng anak dito sa bahay. Ay, opo, daddy. Natatawa ho ako pag tatawagin kitang daddy dahil pangingmayaman lang naman yung daddy. Hindi naman ho ako mayaman kaya ako ho talaga yung nakakaramdam ng awkwardness ho. Pasensya na ho. Daddy. Sanayin mo na lang ang sarili mo, iha. Opo. Daddy? Ang laki po ng bahay niyo. Pero ba't wala ho kayong mga kasamang kapamilya rito? Anak niyo ho ba yung nasa picture frame na nasa ibabaw ho ng piano malapit sa stairway? Oh, that picture? That's my only son. My only child. Nasa Amerika sila ngayon ng mommy niya. He's doing his business there and matagal na rin talagang hindi yun umuwi ng Pilipinas. Oh,
Buhay pa po pala yung dati niyong asawa. Yes, Iha. Pero pareho silang nasa Amerika ng anak ko. Gwapo yung anak kong yun, Sugar. Magugustuhan mo yun sa oras na makauwi yun dito sa atin. Kailan ho ba uuwi? Tanong naman ni Sugar. Hindi ko pa alam kasi wala namang sinabing date kung kailan siya magbabakasyon dito sa Pilipinas. Pero inimbita ko naman siya na umuwi dito para makita niya naman muli ang ganda ng Pilipinas. Ay, ganyan nga ho dapat. Dapat talagang bumalik sa sariling bayan. Di ba ho, sir? Ay, daddy pala. Dad, hindi ho ba kayo nangungulila sa kanya? Well, I missed him so bad. I was so afraid dati na mawala sila sa akin ng mommy niya. But I wasn't a good husband and father to them kaya umalis sila at nakipaghiwalay na rin ang mama niya sa akin. Wala naman akong magagawa na sa desisyon niyang yan. Hindi ko naman pwedeng pigilan ng taong ayaw na sa akin, hindi ba? Sa bagay, may point kayo, Dad. Sana ho'y makita ho kayong muli ng anak mo, Dad, para maibsan naman yung kalungkutan sa dibdib mo at yung pangungulila sa yakap ng anak mo. Ano ka ba? Don't mind it, Sugar. Andyan naman kayo ng mommy mo at ng kapatid mo. Nabuhay na rin muli ang puso ko. Pamilya ko rin naman na kayo. Kaya masaya na rin ako. Tugon naman ni Alfredo. Ay sus! Halata naman ho sa inyo yung pangungulila, Daddy. Hindi na rin naman yan natatago ng mga mata mo, Dad. Klarong-klaro, oh. Siya, kape ka na ho muna. Paano ba ho yung kapeng gusto ninyo? May creamer? Matamis or katamtaman lang ang tamis? Ako na ho muna magtitimplang kape ninyo. Nagpatuloy pa ang kwentuhan ni na Alfredo at Sugar sa pagkainan. Naging madalas rin ang kwentuhang yon dahilan para magselos at magalit muli si Bernadette. Hoy, Sugar. Masyado kang papapel kay Alfredo, ha? Baka mamaya may gusto ka na rin sa kanya. Sabi pa ni Bernadette kay Sugar. Tita naman, mahiya naman ho kayo sa mga sinasabi niyo po dyan. Hindi naman ho ako katulad mo na papatol na lang sa kahit sino. Huwag mo nga akong pagsalitaan ng ganyan, Sugar. Utang mo sa akin ang buhay mo. Kung hindi dahil sa akin, aba hindi ko alam kung saan ka pupulutin ngayon matapos mawala ang mga magulang mo. Kung makasagot-sagot ka sa akin, akala mo naman hindi kita napakain sa mga pinanggagawa ko. Tumahimik na lamang si Sugar para hindi sila magkasagutan pa ng kanyang tiyahin. Pasensya na ho, tita. Umayos-ayos ka, Sugar, ha? Pag tayo nabuko rito sa mansyon, sa akin ka talaga mananagot. Opo. Nakukonsensya na ho kasi ako. Ang bait ho kasi ni Sir Alfredo tapos paano po si Uncle Binoy sa probinsya? Basta ho ba may naipapadala kang pera doon, bahala na lang ho ba? Ano bang karapatan mong sumbatan ako at pangunahan ako sa mga dapat kong gawin, Sugar? Mas alam ko kung ano makakabuti sa amin ni Binoy. Wala ka nang pakialam pa doon. Natahimik na lamang si Sugar sa mga sinagot sa kanya ng kanyang tita Bernadette. Lingid sa kaalaman nilang dalawang magtiya ay may nagmamatsyag sa kanilang mga galaw at usapan. Patuloy na inoobserbahan ni Manang Dina ang galaw ng mag-ina sa loob ng mansyon. Ni hindi nga halos maabutan ni Manang Dina ang buong conversation nila kaya hindi pa nga ito makapagsumbong kay Alfredo. Lumapit si Manang Dina kay Alfredo para bigyan ito ng bagong pitas na mangga sa likod ng kanilang mansyon. Nang mahatid ang pagkain kay Alfredo ay napatanong na lamang si Manang Dina sa kanyang amo. Sir, mangga po Sir, hindi naman sa nangihimasok ako sa buhay mo, no? Pero kasi matagal na rin ho ako dito sa mansyon at nakita ko ho kayo noon pa na talagang mabait ho. Sir, sigurado ho ba kayong papakasalan niyo si Ma'am Bernadette? Well, okay lang naman na tanungin mo ako regarding John, Dina. I believe concerned ka lang sa mga choices ko. Pero oo, Dina. I made up my mind and I am going to marry Bernadette. Mabait naman si Ma'am Bernadette mo, Dina. Makakapalagayan mo rin yun ng loob. Hindi magtatagal, makakapalagayan mo rin yun ng loob. Hindi ko alam, sir. Minsan lang naman ho namin siya nakikita dito sa loob ng mansyon. Palagi ho kasi nasa labas si Ma'am Bernadette. Hindi ho katulad ni Ma'am Athena noon na para na rin ho namin kaibigan.
Well, yeah. Iba din talaga yon si Athena, Dinah. Mabait yon sa lahat. Walang pinipiling tao yung babaeng yon. Kaya nga po sir namimiss na namin ng sobra si Ma'am Athena. Kahit nga ho nasa malayo siya, nagpapadali pa rin siya ng regalo sa amin tuwing Pasko. Talaga ba? Buti pa pala kayo. Ako, halos isumpa na siguro ako noon, Dinah. Hindi naman ho siguro, sir. Mabait naman ho yung asawa ninyo. Alam mo, sir, matagal-tagal na rin ho kayong hiwalay, ano? Pero umaasa pa rin ho kami na sana magkaroon pa ng chance yung pagsasama niyo ni Ma'am Athena. Well, I guess to that, Dinah, mukhang malabo na yan. At peace na si Ma'am Athena mo sa Amerika. Hindi na yun mag-bother pa na makita man lang ako. Hindi pa naman huli ang lahat. Di ba pa nga po, sir? Habang may buhay, meron at merong pag-asa. Well, maybe not for us, Dinah. I am going to get married soon and Athena is enjoying her life doon sa Amerika. She has opened so many real estate businesses doon sa States. Ay, hindi na mabilang income nun. Lalo pat dollars ang pera doon. Eto sir, seryosong tanong ha. Hindi niyo ba namimiss si ma'am? Hindi man lang ho ba nasagi sa isipan niyo na suyuin niyo ho siya doon sa Amerika? Dinah, nagiging marites ka na ata. Sa tagal mo na dito sa amin, ngayon ka lang nagkalakas ng loob na makapagkwentuhan sa akin, ha? Tanong lang naman ho, sir. Kaso sinagot mo, kaya happy na rin ho ako. Umalis na nga si Dinah at hinayaan niya na lamang na mag-almusal na mag-isa si Alfredo. Lumipas sa mga buwan at nanatiling mapagmatsyag si Dinah sa mga ginagawa ng mag-ina sa mansyon. Doble ingat naman si Bernadette at ang kanyang anak na si Cassie. Habang tumatagal ay mas lumalalim naman ang nararamdamang guilt ni Sugar sa mga pinagagawa ng kanyang tiyahin at pinsan. Lumipas nga ang 1 taon mula nang lumipat ang mag-ina sa mansyon at hindi pa rin sila nakakasal ni Bernadette. Si Sugar naman ay magtatapos na ng college sa ilang buwan. Determinado ang dalaga na makapagtapos nito ng kolehiyo para makaalis na ito sa mansyon at nang mapalaya na ang kanyang konsensya sa matagal nang ikinukubling kasinungalingan. December ng taong 2022 ay dumating ang nag-iisang anak ni Alfredo Ruiz na si Tristan galing Amerika. Wala itong pasabi. He opted to make his visit sa kanyang daddy as a surprise. He used the Yuletide season to give himself a rewarding vacation leave from work. He deserves a lot of pampering since he dedicated most of his time in expanding and making their business on top of the line. It happened so well, thus, he deserved a time away from the manifesto of work and stress. Memoryado pa naman ni Tristan ang daan patungo sa kanilang mansyon. Everything changed as the suburban transformed into a concrete metro. Medyo nakakalito ng mga daan dahil sa mga nagtataasang buildings. Pero nung nakapasok na sila ng village, even as homes increased, he knew full well the directions. He has good memory sa lugar na ito kaya mahirap din itong kalimutan. Nadaanan ni Tristan ang park ng village and he was happy thinking about the happy days he had there. He and his dad used to play basketball sa park na iyon. Doon din mismo sa park na iyon na-develop ang social skills ni Tristan. He was able to make some good friends. Nostalgic as he passed by it riding a taxi. It's as if kahapon lang nangyari ang mga memories na iyon. As soon as he saw the gate, he was so thrilled. Nag-iba na ang forma ng gate, but it's still good old-fashioned grilled gate in black. Ay, it's nice to be home. Sabit pa ni Tristan. Nag-doorbell si Tristan and a familiar old woman opened the gate. Sandali lang ho. Sino ba kasi yan? Parang wala namang bisitang ini-expect si sir ngayon. Wala namang pasabi. Sabi pa ni Dinah. Sinilip na muna ni Manang Dinah ang taong nagdo-doorbell sa kanilang gate. And when she slightly opened the gate, she saw a tall man. Nakatalikod ito sa gate. Mabango ito. Alam na alam mong hindi mumurahing perfume ang gamit nito dahil malayo pa lamang si Manang Dinah ay amoy niya ng halimuyak ng perfume ng bisita sa gate. Aba, sino kaya ere? Parang hindi ko naman kilala.
A silent voice that kept brimming back sa utak ni Manang Dinah. And when the guy finally faced Manang Dinah, nagulantang si Manang Dinah when the man called him. Manang, is that you? Huh? Ano? Sino ka ba, ha? Tristan removed his shades. Manang Dinah, can't you remember me? Hinawakan ni Dinah ang mukha ng lalaking gwapo. Tristan? Sir Tristan? Uy, ikaw nga ba yan? Opo, Manang. Ako na ho ito, si Tristan. Niyakap pa niya si Tristan sa sobrang tuwa. Tristan, hindi ko inaasahan na makikita pa kitang muli. Aba, ang gwapo mo na ngayon. Ang laki mo na, anak. Pwede ba pumasok muna tayo, Manang? Marami kasi akong dala. Ilagay na muna natin ang mga dala ko sa loob. Ay, oo, syempre naman. Halika, iho, pasok ka. Pasok ka na muna dito. Halika dito. Tinulungan na nga ni Manang Dinah si Tristan na mailagay ang kanyang mga gamit sa loob ng mansyon. Matapos nga makapasok ay naluk muna ito ni Manang ng merienda. Tristan, magmerienda ka na muna at baka pagod ka pa galing sa biyahe mo. Dito na muna tayo sa kusina para makapagkwentuhan din tayo. Aba, ang tagal-tagal na nating hindi nagkita, Tristan. Oh, oo nga ho, Manang eh. Buti ho tumagal kayo dito. Oo naman, Tan. Napamahal na rin naman ang pamilya niya sa akin. Kahit si daddy mo na lang ang naiwan dito sa bahay. Hindi ko naman maiwan-iwan, Tristan, kasi wala naman siyang ibang maaasahan dito sa mansyon. Ako lang kasi yung talagang makakatiis dito. Mabait naman si daddy mo, kaya lang masyadong malungkot dito sa bahay eh. Ako sanay na ako sa ganito. Tapos kailangan ko rin ng pera kaya titiisin ko na lang talaga. Oh, kamusta na si mama mo? Alam mo ba nung umalis kayo? Sobrang lungkot ng bahay na ito. At saka kahit pa paano ito ng daddy mo. Napansin ko nga sa kanya na sobrang nalungkot din siya nung umalis kayo dito sa mansyon, Tan. Naging mahirap din naman po para sa amin ang pag-alis dito, Manang. Hindi rin madali para sa akin ang transition doon sa States. Naging mahirap ang buhay namin ni Mommy doon pero naitaguyod naman namin ang pamumuhay. Nagtulungan lang talaga kami ni Mommy, Manang. Hay nako, alam mo ba, sobrang namiss ko ang Mommy mo, Tristan. Aba, naging magkaibigan din kami ni Ma'am, ha? Mabait kasi yung Mommy mo. Sobrang bait niya sa akin nung nandito pa siya. Hindi niya nga ako tinuring na ibang tao. Tinuring niya akong parang kapatid niya na rin, kaya ang sakit din sa pakiramdam na makita ang pamilya niyong nasira. Manang, it's okay. You don't have to be sad sa situation. Both parties have moved on already. There's no need for regrets and all other things. Somehow, naging maayos naman ang buhay namin. Yun lang din. Pero tuwang-tuwa ako nandito ka ngayon. I will be here for a really long vacation, Manang. I think I need to pamper myself here dahil puro trabaho lang ginagawa ko dun sa Amerika. Oh siya, sige. Ihahanda ko lang sandali ang kwarto mo para makapagpahinga ka na, ha? Si daddy mo ay mamayang gabi pa yon. For sure, matutuwa ang daddy mong makita ka. Sige po, Manang. Salamat. Habang nag-aantay kay Manang Dinah ay napatayo si Tristan at niikot niyang bahagi ang mansyon. Sadyang na-miss niya ito, ngunit marami-rami na rin ang nagbago rito. Nagkaroon na ng touch of modern hype ang mansyon. It was aesthetically done. Napakaganda pa rin ito. When he gazed upon the pool, she saw a beautiful woman na tumutulong sa paglilinis ng surface ng pool. She removes dried leaves floating in the pool surface. Inisip niyang baka anak ng mga isa sa helper sa mansyon. Magandang girl na nasa pool. A little clumsy, he noticed dahil panay hulog ng mga kinukuhang dumi sa pool. Natatawa ito na somehow ay naiinis din sa gestures ng babae. He continued to roam around the mansion and saw another girl na nakaupo naman sa poolside sa table doing some stuff alone. Hinayaan na lamang ni Tristan ang mga taong yon because he thought those girls are part of the people working for his dad. Hindi na nga hinintay ni Tristan si Manang Dinah at umakyat na lamang ito sa kanyang kwarto para magpahinga. He needs to get some rest dahil umiepekto na yata ang jet lag niya. He opted to take some rest and instructed Manang Dinah to wake him up pag dumating na ang kanyang daddy Alfredo.
After hours of good sleep, Tristan woke up from a tap sa kanyang mga paa. When he opened his eyes, he saw his dad sitting sa dulo ng bed, gently waking him up. As soon as he did, bumangon siya at niyakap siya ni Alfredo. Tristan felt the deep longing of a father to see him. He never admitted it, but that long hug was fulfilling. It seemed to heal a younger part of him. After that hug, Tristan felt a little pain. All along, he thought he never hated his dad or that he was even angry sa kanyang ama. But that, after hug, brought him an undefined feeling of emptiness. Hindi niya yun maintindihan, but he just stared smiling, but a little skeptical in his mind, looking into the eyes of his dad. Anak, I missed you so bad. Kumain na muna tayo. Do you wanna eat out, anak? Tanong ni Alfredo. Oh no, Dad. I'm good here. Some other day na lang siguro tayo mag-dinner sa labas. I prefer to stay here for tonight kasi parang I didn't have enough rest pa. Tamang-tama anak, nakapag-prepare na si Dinah ng dinner. We can eat now. Bumalik na lang tayo dito mamaya para makapagkwentuhan naman tayo. Okay, Dad. Tristan went down wearing white shirt and a board shorts. A really handsome guy na mapapansin mo while going down sa stairs. Gazing at him was Bernadette and her daughters in the dining table. Puzzled, Tristan smiled at them, wanting to ask who they are but kept it to himself. Tahimik lang siyang napaupo sa dining table and looked at the people in front of him. Then his dad broke the silence by introducing them to him. Anak, this is your Tita Bernadette and our daughters, si Sugar and Cassie. Tristan suddenly felt awkward, but he remained composed, facing his estranged people in front of him. Hello po sa inyo. Shall we eat? Oh, how I miss Filipino food. Ito sa akin, sinigang. Ang sarap nito. Pinagsilbihan pa ni Alfredo ang anak ng gusto niyang pagkain. Oh, get some, anak. I bet you really miss this kasi ito talagang isa sa mga ino-order mo kahit pa kumakain tayo sa labas ng mommy mo. That statement hit Bernadette a little different. A pinch of jealousy sparked in her heart. Kaya nag-iba naman ang demeanor ni Bernadette sa harap ng hapagkainan. Oh, just be careful with this. Parang masyado atang maasim ang pagkakagawa ni Manang Dinah sa ulam ngayon. Oh? Hindi naman ho. Manang Dinah knows very well how I want my sinigang po. Matagal niya pong niluluto ito sa amin ng mommy ko when we were still here. In fact, paborito ito ng mommy and daddy ko. Diba, Dad? Alfredo, feeling a little off. Oo, yun nga anak. Anak, rice, kuha ka. Oh, yes, Dad. Namiss ko din to. Doon kasi sa Amerika, hindi naman kasi kami araw-araw nag-rice dahil nga iba rin ang texture ng mga rice doon. And of course, we needed to adapt din sa lifestyle nila doon. Tristan felt a little competition in his heart when he heard that from Bernadette. Kain na ho tayong lahat? Sabi na lang ni Sugar. She felt na medyo heated na si Tristan dahil sa kaplastika ni Bernadette. Yes, let's eat everyone. Sabi pa ni Tristan. Sugar kept a secret stare kay Tristan. Pasulyap-sulyap siya rito dahil hindi maikakaila nito ang kagwapuhan ng binata. Sa isip-isip niya ay, Panginoon, ito na bang sagot na pinaka-aasam-asam ko ng pag-ibig? Kinakausap ni Sugar ang kanyang sarili sa kanyang utak habang patago itong sumusulyap kay Tristan. Kumain ka na nga, ang kulit naman ng isip na to. Tumahimik ka. Sugar's annoying attitude caused Tristan to notice her dahil magkatabi sila ng upuan sa dining table. May sinasabi ka ba dyan? He stared blankly kay Sugar while asking this. Wala naman. Sabi ko masarap talaga ang sabaw ng sinigang. Alam mo yon? Malapot. Basta masarap. Yeah, I love it this way. Yung medyo malapot ang sabaw. Oo nga po. Saan ka nag-work? Hindi pa po eh. Matatapos pa lang po ako ng college ko. Oh, that's good. What course? BSN po. Nursing po ako, sir. Wag nang Sir Sugar.
Kuya na lang. Ay, nakakahiya naman po. That's okay. Total, we have the same dad naman. It's nice if we address each other as we should. Sugar was skeptical of what she heard. Oo nga naman. Sige, kuya. At the back of her mind, ba't ka pa nagpapakuya? Pwede wag, kuya. Pwede naman sigurong babe, diba? Ubusin na ho natin ang food natin, kuya. Oo, sige. Siya nga pala, Sugar. Baka gusto mo akong samahan mamaya? Kailangan kong bumili ng mga toiletries ko eh. In her mind, chance ako na to. Sige kuya, no problem po. Tugon naman ni Sugar. Mas mabuti pa nga magpasama ka na lang kay Sugar, Tristan. For sure, ma-enjoy kang kasama si Sugar kasi mabait na bata yan. And she's very fun to be with, anak. Kaya sige, sumama ka na sa kanya, Sugar. Opo, Dad. Lumipas ang dinner time at nagyaya na si Tristan na lumabas para bumili ng hygiene needs na to. Ano, Sugar, tara na? Maglalakad lang tayo, ha? May convenience store naman dyan sa labasan. Doon na tayo bumili para makabalik tayo kaagad. Sige po, kuya. Hindi na siguro muna ako magbibihis. Malapit lang naman para hindi ka na maghintay pa sa akin. Sige, ikaw bahala. Tara, kuya. Along their walk, nagkwentuhan ng dalawa at nagkapagpalagayan ng loob. Tristan didn't have a dull moment with Sugar. He was laughing all along but noticed how Sugar hesitated on topics about her mom and Tristan's dad. On their way pabalik, in her annoying attitude, Sugar asked Tristan, Kuya, may girlfriend ka na ba? Oh, that? Wala eh. I was too busy helping my mom sa America to be able to venture with that pa. But I want to. Wala lang pa talaga akong nakikitang swak sa mga hinahanap ko sa isang babae. Ang taas siguro ng standard mo, kuya, no? Ang gwapo mo kasi. Nakakatuwa ka talagang kasama, Sugar. Sinasabi mo talaga lahat ng laman ng utak mo, no? Totoo naman eh. Tristan felt a little boost sa mga appreciations ni Sugar sa kanya. Nobody has ever made him felt good other than his mom for quite a long time. Aminin niya man at sa hindi, alam niya sa kanyang sarili na kinikilig siya sa mga pinagsasasabi ni Sugar sa kanya. Pagkabalik nila sa mansyon, Tristan and Sugar attempted to open the door for both of them to enter pero nagpang-abot ang kanilang mga kamay at napatitig na lamang sila sa mata ng isa't isa. It was a little awkward for Tristan since all he knew was Sugar was her sister, his half-sister. Si Sugar naman ay kinikilig na tila ba nakita niya na ang kanyang magiging first love. Sorry kuya. Sorry, para saan? For holding your hand. Pero kuya, ang lambot ng kamay mo Ay, halatang anak mayaman ka talaga kuya. Tigilan mo nga ako, Sugar, kanina ka pa. Akala mo naman totoo yung mga yon. Hay nako, magpapalibre nga lang ako sa'yo ng pizza eh. Sige, Sugar. You go to your room and I'll go to mine. Thank you for the company. I had so much fun tonight. Panay tawa ako all throughout that short walk. Huwag ka masyadong mag-enjoy, kuya. Masanay ka mamaya hanap-hanapin mo na ako. Tristan was surprised with Sugar's humor. Iba ka talaga, no? Hinatid ni Tristan si Sugar sa kanyang kwarto, and before she even entered her room, she looked at Tristan and displayed her hard fingers towards him at natatawa na lang si Tristan. Tristan went straight sa kanyang kwarto and rested. As soon as he entered his room, he brought with him that sweet and memorable smile Sugar brought him. Humiga ng diretso si Tristan, thinking about every moment he had that night with Sugar. After several minutes of dwelling in those thoughts, natigil ang pag-iisip niya and knocked his head off, telling himself of all these things. What are these thoughts? Come on, Tristan, she's your sister. You can't love her. Not even like her. Ano ka ba? Ay, maliligo na nga lang ako. This is something that can be rubbed off by a hot bath.
But even to his bath that night, her thoughts of Sugar kept coming back. There was even an urgency to go to her room and spend some more time with her. Tristan fought that feelings off by just going through his mails and made himself so busy that night hanggang sa nakatulog na nga siya. Early the next morning, Tristan opted to go for a jog around the village. He didn't look for Sugar anymore since he was seriously fighting against that intimate feeling he has for that sister of him. He just can't get over that stingy feeling he has. Even as he ran, that blooming face of Sugar smiling kept lingering in his thoughts. Napakaganda din naman kasi talaga ni Sugar. Mala Christine Hermosa ang datingan. Para bang diwatang makulit at palatawa. Ganon ang appearance ni Sugar kay Tristan. Mahirap nga naman mawala sa isipan mo kung ganong kaganda ang babae. Her character is not the typical prim and proper kind of woman, but one that would keep a busy guy's sanity intact. After that sweaty jog, Tristan arrived at the mansion a little after 9 a.m. He directly went to eat his breakfast and started his day. He thought of visiting friends who are just within their city para makapag-catch up naman kahit papaano and socialize kasi for quite a long time laging solo trip si Tristan. If he's with somebody else, sure, it's purely work-related and of course, his mom din. Kaya nga ba napagkakamala na siyang bakla ng ibang nakakakilala sa kanya because of his being overly introverted kind of guy? Why do I always think of that woman since I came here? Lalabas na nga lang muna ako. Alfredo called Tristan telling him he wants them to eat out and talk about some stuff. Dahil wala namang destination pa, Tristan said yes sa invitation ng daddy niya. So then, they met at a fancy restaurant and had themselves a wonderful steak and wine after. Tristan was a little uncomfortable with his dad. Alam mo yung feeling na nung wala pang tao ay miss na miss mo? Pero nung nakasama mo na, nagkaroon ka na ng maraming hesitations and some emotions were awakened. Those that you felt you already have overcame will confront you like hell. So this means there is still an issue of unforgiveness in his heart. Anak, you wanna go somewhere else after this? I think, no, Dad. I'm going to meet some friends later eh. Oh, that's nice. At least you're enjoying your time here in the Philippines, anak. Yeah. Isang tanong isang sagot lang si Tristan, and his dad noticed it already. Anak, I'm sorry I wasn't there for you all this time. I am sorry for giving you an incomplete family. You deserve a better life, sana. I'm really sorry. I don't really know, Dad, how to forgive you. I felt really good coming over. But after seeing you, I suddenly felt really bad and uncomfortable. Just bear with my discomfort. I'm sorry. It's okay, anak. I totally understand how you feel. I wanted to resolve this, Dad, but I can't seem to get all my thoughts together. Hindi ko po alam kung paano. Just please give me time to process this all in my head. I'll go ahead now, Dad. Some of my friends are waiting for me already. Habang walang tao ang mansyon ay tumambay na muna si Sugar sa poolside. She used to stay there whenever she feels a little sad and kung meron siyang mga problema. She can strategize so well pag mag-isa lang siya. She's starting to plan of her move out sa mansyon. Since malapit na rin naman siyang graduate, pinag-iisipan niya na magrason how she can move out. Matagal lang gustong umalis ni Sugar doon. Pero hindi niya pa halos magawa ayon dahil nag-aaral pa siya at wala pa siyang mapagkukunan ng igagastos niya para sa kanyang living expenses. Ay, Nay, kailan pa kaya ako makakaalis dito sa bahay na to? Hindi ko na talaga kayang tumira dito na punong-puno ng pagsisinungaling, Nay. While she was talking to herself, hindi na notice ni Sugar na nasa likod niya pala si Bernadette. Agad namang nag-butt in si Bernadette para bantaan si Sugar. Habang nandito tayo sa mansyon, lahat ng pangangailangan mo nabibigay, Sugar. Gusto mo bang bumalik dun sa maraming lugar natin?
Gusto mo bang ma-experience muli ang maputulan ng kuryente? Ano ka ba? Ang tagal nating napag-usapan to ah. Hindi ka pa rin nakakaintindi talaga? Tita, kahit gaano pa katagal, hindi ako masasanay sa pagsisinungaling. Kahit kailan ay hindi ako masasanay. Pag ganyan ka ng ganyan, masisira at masisira ang plano ko. Oras na masira ang plano ko at mabuko ako ng mga tao dito sa mansyon, tandaan mo, Sugar. Baka kung hindi mo magustuhan ang gagawin ko sa'yo, dahil sisiguraduhin ko na pagsisisihan mo itong mga pinanggagagawa mo. Ang dami mong kaartehan sa buhay. Hindi na nakasagot pa si Sugar kay Bernadette at naiyak na lamang ito. While she was crying there ay dumating naman si Tristan. Sugar never noticed Tristan coming dahil sa mga sinabi ni Bernadette sa kanya. Sugar tried to hide her tears but she broke down and cried her heart out dahil sobrang bigat na nito sa kanyang dibdib. Tamang-tama naman, while she was crying her heart out, a hanky was given to her. She got the hanky and saw Tristan's face leaning towards her. Paano ka? Wala kuya. I just had a bad day sa school kanina. And also bad grades. Is that all? Talagang ganyan ang iyak mo sa bad day from school, ha? Kasi importante sa akin ang pag-aaral ko, kuya. Konting-konti na lang ka-graduate na ako. Ayoko namang ma-delay yun. Oh, sorry. Sige na, panasan mo na muna ang luha mo and let's go, get out. I wanna go somewhere. Hindi kasi kami masyadong nagkwentuhan ng mga friends ko dati. They just met me and left din dahil they have prior things to do pa. Tara. Alis tayo. The day isn't good today, kaya let's find way how to end it happier. Sige kuya, let's go. Tristan brought Sugar sa isang beachside cliff. They both can see the city lights and feel the serenity of the sea breeze. We're here. Wow! Ang ganda naman po dito. Aba, kumakapo naman to. Refreshing, right? Super! Ang sarap huminga ng malalim rito. Ang fresh ng hangin at ang ganda talaga ng view. Sobrang ganda. Tristan can see real joy in the eye of an innocent girl. Tristan can sense the sincerity of Sugar's heart. He sees that Sugar found relief in the place, and he was instantly happy. His mood changed. Mas umiba pang pakiramdam ni Tristan when Sugar held his arms dahil sa tuwa. And in an instant, Tristan felt deeply happy with what he saw from Sugar. Tristan felt the desire to make this woman with her happy all the time. It was a strange feeling because this woman he was with is his half-sister. His mind wonders as to how he's going to justify his feelings. Kinikilig nga talaga siya and he loved Sugar's company. Makulit si Sugar. She always asks Tristan to take picture of her. She models and Tristan enjoys the feeling na parang nasa ibang dimension siya when she is with Sugar. She never liked a woman like her, as he always thought of that woman should be prim and proper. But this woman he is with is funny and annoying. He never ever had an idea that he would enjoy the company of someone like Sugar, but he did, and he loved it. Tristan kept staring at her all the time na magkasama sila sa overlooking site na yon. Hindi malang naalis ang mga mata ni Tristan sa kanya. Aliw na aliw si Tristan sa kanyang kakulahan. Nakakatuwa ka talaga, Sugar. Nakakagaan ka ng pakiramdam. Bakit ka ba kasi sad, kuya? What's wrong? And as much as I want to tell you for sure, hindi mo rin gustong marinig. Pwede mo naman sabihin sa akin tungkol ba yan sa mommy at daddy mo? Well, not exactly. Kaya lang kasi ako. Akala ko napatawad ko na si daddy sa ginawa niya sa pamilya namin. But when I got here, I'm sorry, Sugar, I don't have anything against your mom. Matagal naman ang hiwalay si mommy and daddy kaya lang, syempre masakit pa rin pala. Nung nasa Amerika kasi ako,
Parang feeling ko ay okay lang lahat. Na okay sa akin ang setup ng mommy at daddy ko. Honestly, before I came here, I was excited. But arriving here and seeing my dad prosperous, masakit. Well, hindi naman yung nanggagalaiti ako ha. Pero alam mo yung may kirot. Kasi I felt so abandoned. I've sacrificed so much during my teenage years because he wasn't there to provide for us. Inakbayan ni Sugar si Tristan at sinandalang kanyang ulo sa balikat ng binata. I don't know how to comfort you, kuya. But I feel your frustrations. Nabigla naman si Tristan sa gesture ni Sugar, but was happy with it. It's okay. Hindi yun naman kasalanan yon. I don't know, I just felt bad. He leaned his head sa ulo ni Sugar and hugged Sugar using his right hand instead. Nabigla naman si Sugar and was confused with what she felt inside her. Well, she liked Tristan, but she doesn't know what to do since it's her first time na mahug ng opposite sex. The place is romantic and the moment is so sweet. Everything is sweet and nakakakilig. But she doesn't want to assume kasi nga iniisip niyang ang layo ng difference nila ni Tristan. To her, it's impossible na magustuhan siya ng binata. But never let go. She sees the moment as if it was so comforting. Naubo naman ang bahagya si Sugar as the place got colder. Oh, I'm sorry, Sugar. Okay lang, kuya. I understand how you feel. Okay lang naman sa akin. You don't need to be sorry. Sugar rubbing her arms dahil unti-unti nang lumalamig ang paligid. Nilalamig ka na ba? Medyo, very slight lang naman. Ayaw niyang sabihin nanlalamig na siya ng sobra dahil she enjoys being with Tristan. Tila ayaw niya nang matapos ang gabing yon. Oh, wala pa naman tayong jacket na dala. You wanna go home na? Hindi pa naman. I still wanted to stay a little longer. Nangangatog na nga siya sa sobrang lamig. Are you sure? Tristan silently noticed na nangangatog na si Sugar. Tristan left her sa kinauupuan and tried to look for something that could keep Sugar warm while they stayed there a little longer. Walang nakita si Tristan that could warm there. He got back sa likod ni Sugar and hugged Sugar from the back. Sinisecure ni Tristan si Sugar in between his legs and hugged Sugar tight, making sure that their skin meet and rubs each other to give warmth sa bawat isa. There was a momentary silence after that gesture. Tristan felt Sugar stop breathing. It was awkward, pero hindi nag-let go si Tristan. After a while, bumitaw ng buntong hininga si Sugar at hinawakan ng kamay ni Tristan. Tristan felt a relief and sinandal niya ang kanyang ulo sa balikat ng dalaga, and as a response, Sugar also leaned her head towards Tristan's chest. They both felt each other's heartbeat. Hindi na halos makapagsalita ang dalawa. Despite Sugar's annoying attitude, talagang natahimik siya nung niyakap siya ni Tristan. She doesn't know how to respond to Tristan. Finally, Sugar broke the silence. Ang sarap talaga ng hangin dito, no? She refrained from calling Tristan kuya because she felt like Tristan really likes her. Yeah, kakaiba nga. Dati hindi pa ganito kaganda ang view dito ng bata pa ako. Hindi pa naman kasi ganong karami ang mga buildings dati. But this time, halos hindi mo na mabilang ang mga buildings na matataas. And all of them has glaring lights because of the billboards. Sugar rubbed Tristan's arms. Thank you for making me feel lighter tonight. Ibinaba na ni Sugar ang kamay ni Tristan from his shoulder sa kanyang waist. Uminit ang katawan ni Tristan while she hugged Sugar through her waist. She can't confirm if Sugar likes her just the same. Pilit na nagtatalo sa kanyang isipan. He's thinking, I can't take advantage of the moment kasi kapatid ko siya. But my flesh wants to kiss her badly. Ang hirap.
Sugar on the other hand waits na prangkahin siya ni Tristan if Tristan likes her. She kept her thoughts silent dahil hindi niya alam kung may aasahan ba siya from Tristan. Or kailangan niya lang i-savor ang moment na yon dahil maaaring hindi na iyon mauulit pa. Bahala na nga. Enjoy ko na lang tong kilig kasi hindi naman ako magugustuhan ito at jojowain. At saka gwapo to, oh my God, mala Alden Richards ang kagapuhan kaya sige na, pasok na sa banga. May sinasabi ka ba? Tanong ni Tristan. Wala naman, kaso yung mga langgam nagrereklamo dahil hindi sila makakagat sa kaswitan natin. Kaswitan? Huh? What do you mean? Wala kuya, pinapatawa lang kita. Hearing the word kuya parang namulat si Tristan sa katotohanan na half-sister nga pala sila. But holding her hands felt different and hugging feels so fulfilling. He got so confused. He wants to stay a little longer to hug Sugar some more. But he felt the guilt deep inside. It caused him to stop hugging Sugar at tumayo na lamang ito. Tinulungan niya rin makatayo si Sugar sa pagkakaupo and told her, "Tara, uwi na tayo. Baka hinahanap na tayong dalawa dun sa mansyon." Naputo lang pagpapantasya ni Sugar. Sige. Pero okay ka na ba kuya? Nagmamadali namang pumasok sa driver's seat si Tristan. Alika na. Dali-dali na rin tumayo si Sugar at naupo na sa front seat ng sasakyan. Humarurot na nga ang sasakyan pabalik ng mansyon. Pagdating sa mansyon, ay agad na umakyat si Tristan at iniwan na lamang si Sugar sa garahe. Wala malang pasabi or even good night. Ano kayo nangyari dun sa kanya? Bakit nagmamadaling umuwi? Natatae siguro yun. Lumipas ang mga araw at naging obvious ang pag-iwas ni Tristan kay Sugar. Kahit pa mag-joke si Sugar sa kanya, hindi niya na ito pinapansin. Hindi na rin ito sumasabay sa kanilang kumain. Lagi na siyang kumakain sa labas. Sugar got really sad. Hindi niya alam kung paano niya ibabalik yung friendship nila ni Tristan. Ang awkward naman whenever nagkakasalubong sila sa hagdan. Hindi na sila nagpapansinan. Hindi na mawari ni Sugar ang nararamdaman dahil ilang araw na silang nag-iiwasan at hindi nagpapansinan ni Tristan. Kaya'y minabuti ng kausapin ni Sugar sa Tristan. Sugar waited for Tristan sa labas ng kanyang kwarto. Nakatulog na nga ito kakaantay kay Tristan. When Tristan arrived, nakita agad siya nito and he woke her up. Tristan tapped Sugar's shoulder. "Hey, Sugar. Ba't andito ka?" Nirab pa ni Sugar ang mga mata niya. Tristan. Kuya. Are you okay? Bakit ka natutulog dito sa pinto ng kwarto ko? Do you wanna talk to me about something? Kasi Tristan tried to look around, baka may makakita sa kanilang dalawa. Pumasok na muna tayo sa kwarto, dito na tayo mag-usap. Sige. Nang makapasok, iniwan na muna ni Tristan sa Sugar na nakaupo sa kanyang kama. "I'll go get shower lang then, I'll come back. Then we'll talk." "Oh, okay." While waiting, nahiga na si Sugar and trying to sing a song to keep herself awake dahil talagang nahuhulog na ang mga mata nito. Pagod siya nung araw na yon dahil sa kaliwat kanang exam at practice na rin sa kanilang presentations. About 2 more months and siguradong gagraduate na si Sugar. Hindi na nga napigilan ni Sugar at talagang nakatulog na ito sa higaan ni Tristan. When Tristan came out, she saw Sugar na tulog na sa kanyang kama. Her mouth was wide open and she snores a lot. Natawa na nga lang si Tristan when she saw Sugar na sobrang himbing ang tulog. Inayos na lamang ni Tristan ang kanyang pagkakahiga at tinabahan nito sa kama. While in bed ay tinitigan siya ni Tristan. Sugar would always attempt to stand and do some sleepwalking, pero lagi siyang hinihila ni Tristan when she attempted to stand. The 3rd time she did it, natawa na lang talaga si Tristan at tinandayan niya na lang si Sugar to make sure na hindi na nga ito muling tatayo. "Ano ka ba, Tristan?" He was shocked to have heard what Sugar just said. "Bakit ba?"
When he stared back to Sugar's face, nakapikit pa rin pala ito. This woman is unbelievable. Nasa kanya na ang lahat ng talent sa pagtulog. She snores, she sleepwalks, she talks. Tristan didn't even wake her up. Hinayaan niya na lang na magsalita si Sugar. He found the gestures of Sugar so cute and amiable. Bakit hindi mo ako pinapansin? Hindi ko na ma-figure out sa utak ko kung bakit mo ako iniiwasan. Pangit ba ako? Don't you like me? You know? The extrovert in me parang nang sasabog dahil hindi mo na ako pinapansin. Alam mo bang kinilig ako dun sa mga yakap mo sa akin nung dinala mo ako sa cliff na overlooking ang cityscape? Tristan naman. Bakit? Mabaho bang hininga ko? Ano ba? Tawang-tawa si Tristan hearing all her rants asleep. Imbes na gisingin ito ni Tristan ay niyakap muli nito si Sugar. Rejecting every thought of guilt, he kissed Sugar sa lips. Hindi na nakapagpigil si Tristan. Sugar woke up from that kiss na binigay ni Tristan sa kanya. It was so passionate and surreal. And after Sugar opened her eyes, niyakap niya na lang si Tristan. And this time, she initiated the kiss. She kissed Tristan as if she was telling him to take over her. She knew from that moment that Tristan likes her so well, kaya hinayaan na lamang nila ang kanilang mga sarili na malunod sa init ng kanilang nararamdaman. After that passionate encounter, Tristan cuddled and hugged Sugar so tight. He felt like he doesn't want to be away from this lady. Tatayo na sana galing pagkahiga si Sugar. Sandali, balik na ako sa kwarto ko. Dito ka lang, sabi naman ni Tristan. Huwag ka nang bumalik sa kwarto mo, bukas na lang. Iiwanan mo ba talaga ako ditong mag-isa? Ano ka ba? Mahuhuli tayo ni Cassie. Hindi nga. Mamaya ka na lumabas. Lalabas na ako. Ang daya mo ha. Hindi mo pa nga ako ginujowa kinuha mo ng pagkababae ko. Magbabahid ka talaga sa akin. Sige na. Anong ibabahid ko sa'yo? Magkano ba? Sira ulo ka talaga. Hindi mo naman ako mabibili di free. Akin ka na. Iba ka rin talaga dumiskarteng tisoy ka, no? Dito ka na. Alam kong gusto-gusto mo ng hug ko. Hindi ka na. Aalis na nga ako. Kinis na lamang ni Sugar si Tristan at iniwan na nga ito dahil baka magtaka pa si Cassie kung bakit hindi pa siya nakakabalik sa kanilang kwarto. After that intimate night with Tristan, palihim na lumalabas si Sugar sa kanilang kwarto every night para magkaroon ng quality time with Tristan. They cuddled and secretly were sweet sa isa't isa. Minsan na rin nahuli ni Manang Dinah si Sugar na nagsisneak in sa kwarto ni Tristan. Ibang klase rin tong mag-ina na to, no? Parang tutuhugin pang mag-ama, ha? Ay, naku, mga bata talaga ngayon. Sila na nga yung lumalandi sa mga lalaki. Hindi pa makapagantay ng kasal ang mga are. Ay, naku po. Tikom ang bibig ni Manang Dinah tungkol sa mag-iina sa kanilang mansyon. Pero patuloy pa rin itong nagmamatsyag. Maagang pinatawag ni Alfredo ang lahat ng tao sa kanilang bahay para mag-breakfast and he has a surprise announcement to make. Sugar and Tristan went there ahead at pasimple lamang ang dalawa. May mga nakaw na paghawak ng mga kamay ang dalawa at pasulyap-sulyap na tinitigan ng bawat isa. Wala namang label ang kanilang relasyon. Though Sugar openly asked Tristan about their status, Tristan never made a closure about it. Dahil nga every time Sugar asked about it, that inner guilt sprouts and hindi niya na sinasagot si Sugar ng maayos about her questions. Andito na bang lahat? Okay, I think everyone is here already. I have to tell you all something. Okay na ang mga papers namin ni Bernadette. And we're going to have our wedding in 2 weeks' time. Son, Tristan, I hope you can still stay with us for our wedding. We'll see, Dad. Lahat tayo dito sa bahay, pati si naman ang Dinah at ang mga drivers natin will go and witness our wedding, okay?
Congratulations Sir Alfredo. Masaya po kami sa desisyon niyo po. Hindi naman natuwa si Tristan at Sugar sa kanilang narinig. Ganun din si Manang Dinah. Manang Dinah believes na may tinatagong hindi magandang mag-ina kaya nang marinig niya ikakasal na sila in 2 weeks time ay talagang nagmadali si Manang Dinah na makahanap ng ebidensya na hindi sincere si Bernadette sa kanyang plano sa kanilang pag-iisang dibdib ni Alfredo Ruiz. Right after breakfast, Tristan went to his childhood friend na somehow naging best friend niya na rin. Though they were miles apart, hindi naputol ang communication nila. And they still root for each other's success at naging accountable din silang dalawa sa isa't isa. Siya rin ang nilalapitan ni Tristan sakaling meron itong dapat pagdesisyon ng importanteng bagay. Bro, patambay muna dito sa unit niyo. Sure bro, may ano ba dun sa bahay niyo at parang Biyernes Santo yung mukha mong yan? Tanong naman ni Ian ang kaibigan ni Tristan. Bro kasi, I've been bothered lately. May babae kasi akong dinidate. Oh, really? That's good. First time kong marinig sa'yo yan ah. But that's good bro. At least meron ka nang ilulook forward na aasawahin, diba? Well, yeah, sort of bro. Pero, it's complicated eh. Wait. What's so complicated about it? Pare, she's my half-sister. Half-sister? You mean that hot woman sa bahay niyo na nakita ko last time? Yeah. That very woman who makes me laugh my ass out. That woman who's so annoying, but I always look forward of her makukulit na gestures now and then. Bro, you're indeed in love. Pero bro, it's a no-no. Ang laki ng risk na yan eh. It would affect your kids one day. If ipagpapatuloy mo yan. And besides bro, I don't think one would ever agree sa relationship ninyo. Hindi naman kayo ibang lahi na pwede lang asawahin ng kapatid, diba? I try to ignore her bro, but she came inside my room and we had that unforgettable night together. It was her first time, bro. At ako nakakuha nun. I don't know how to get away from her anymore. I get to have deeper feelings for her as days go by. Eh bro, diba aalis ka rin naman in 1 week time? Makakalimutan mo lang talaga siya as you go back and hustle yourself sa negosyo mo na naman. You think it's not right, bro? Bro, it will never be right kahit paanong gawin mo. Not unless hindi nga siya anak ng daddy mo dun sa Bernadette na yun. Well, I don't know bro. Dad introduced her to me and Dad told me na anak niya nga raw si Sugar kay Bernadette. I didn't ask anything more dahil I don't feel like talking to my dad anymore. Naku bro, talagang red light na yan. I tell you, layo-layuan mo na yung babaeng yan before pa maging complicated ang lahat. You will soon forget her bro. Aalis ka din naman, diba? Kesa naman patagalin mo pa yan. I-invested na kayo sa buhay ng isa't isa. Mas mahirap ng kalasan yun. Kaya bro, better do it now than cause a real bad heartache sa babaeng mahal mo. I think I'll just leave earlier, bro. Mas mabuti na nga lang siguro yung ganon. I guess I'll leave the country. Maybe the day after tomorrow. After that announcement during breakfast, ay mas pinaigting pa ni Manang Dinah ang kanyang pagmamatsyag sa tatlo. Habang papasok si Manang Dinah sa kwarto ni Tristan, ay narinig ni Manang Dinah si Sugar at ang kanyang mommy Bernadette na nagtatalo. Nagkakasagutan na sila sa loob ng kwarto nila ni Cassie. Inilapit ni Manang Dinah ang kanyang ulo sa pinto ng kwarto na bahagyang bumukas. Kinuha naman ni Manang Dinah ang kanyang cellphone at minabuting i-record ang nakikitang pag-aaway na mag-inang si Sugar at Bernadette. Tita, tama na kasi yung ginagawa mo. Hindi ka ba natatakot sa karma, tita? Pwede bang huwag ka naman masyadong ambisyosa, tita? Umalis na lang tayo dito, tita. Total, pag-graduate naman ako. Hindi mo na kailangan pang i-enslave ang sarili mo sa pagkapit sa kanilang pamilya. At saka tito, si Tito Bernard, paano na dun sa probinsya?
Hindi mo malang ba naisip na masasaktan din naman si Tito kung sakaling papakasalan mo si Sir Alfredo? Ano ka ba naman, Sugar? Gaga ka naman ata eh. Hindi mo talaga iniisip ang mga pinagsasasabi mo, ano? Pag hindi ako nakasal kay Alfredo, paano tayo magkakapera? Tsaka si Tito Bernard mo, pinapadalhan ko naman yun ng pera. Bakit ba pinoproblema mo pa yung mga yon? Tita, may karma. Alam ko. Alam mo naman yun eh. Kaya sana tigilan mo na yung pagsisinungaling sa pamilya nila. Hindi ko na rin kasi talaga kaya yung ganito, tita. Mahigit 1 taon na ho tayo dito ni Cassie. Naging mabait ho sa atin si Sir Alfredo. Hindi naman ho ata niya deserve na gamitin mo lang siya para lang sa sariling interes mo. Tao din ho yan sila. Kahit naliligo ho yan sila sa pera, may pakiramdam din naman yan ho sila, tita. Inuubos pa talagang pasensya ko sa'yo, Sugar. Tita, hindi ako papayag na pakasalan kayo ni Sir Alfredo. Gagawin ko hong tama, tita. Makulong man ako or kung ano man ang mangyari sa akin, tita. Talagang isusumbong kita kay Sir Alfredo. Ate, kung gusto mong bumalik dun sa masikip nating bahay, ikaw na lang. Huwag mo na nga kami idamay ni Mommy sa kahibangan mo. Isa ka pa kasi. Kaya mo ba talagang kalimutan ang papa mo sa probinsya? Bakit kayo ganyan? Lumaki ka na rin manloloko kasi, ha? Ate, ano ka ba? Bobo ka ba? Hindi mo ba nakikita na mas umangat na yung buhay natin ngayon? Pero babalikan mo pa rin yung buhay natin sa squatter? Sinampal na ni Bernadette si Sugar at hinampas ang isang kahoy sa kanyang pisngi, kaya nagkaroon ito ng sugat sa kanyang mukha. The next day after that incident, during breakfast ay inaya ni Sugar si Alfredo na mag-usap sila ng masinsinan. At doon ay pinagtapat ni Sugar ang totoong intensyon ni Bernadette sa kanya. Habang sila'y nag-uusap, siya namang pagpasok ni Manang Dinah at siya na mismo nagpakita ng video na kuha niya sa kwarto ni na Sugar at Cassie. Bakit niyo to ginawa sa akin? Alfredo was so mad sa pinakitang ebidensya ni Manang Dinah. Imbes na matuwa si Alfredo sa mga ipinagtapat ni Sugar, ay nagalit pa ito sa kanya. Kinaladkad niya si Sugar palabas ng gate ng mansyon. Noong tumalapo na si Sugar sa labas ng gate ay siya namang pagdating ni Tristan. Tristan saw everything sa labas ng mansyon, and he asked his dad what is happening. His dad told him that all this time niloloko lamang siya ni Bernadette at ng kanilang mga anak. Alfredo was so furious during that day na halos sa ipapatay niya na si Bernadette kasama na sina Sugar at Cassie. Tristan knew that day na niloloko lang nilang tatlo ang kanilang daddy. There was even an instance na nagpadala pa mismo ng pera si Bernadette sa lalaki niya. Tristan heard and seen the videos and Tristan got furious dahil na rin sa galit dahil sa cheating na ginawa ni Bernadette. He was so furious that even him, pinalayas niya rin ang tatlo sa kanilang mansyon. Anak, let them leave. Please, maawa na kayo sa amin. Umalis na kayo dito sa bahay. Nagkapera naman na kayo. Please leave now. Mariing sabi ni Tristan. Tristan, I'm sorry. Pagmamakaawa pa ni Sugar. Leave now. Just leave. And please, huwag na kayo magpapakita sa daddy ko at sa mansyong to. Matapos makaalis ang mag-inay, nakapag-usap na ng maayos si Alfredo at si Tristan. Dad, at least it saved you from a deep heartache. Well, I guess this is my karma, anak. Well, if that is so, I hope you won't forget to learn your lesson, Dad. You will surely keep coming back to this season if you won't learn from it. Kaya Dad, magtinu ka na rin. Anak, pwede ba akong sumama na lamang sa'yo sa States? Dad, I will be leaving a little sooner. Pero pwede ka na namang sumunod sa akin kung gusto mo talaga. And maybe Dad, it's time to reconcile kay Mommy. You still have to ask forgiveness sa kanya. Okay, son. I'll book a ticket and I'll go to the US. Pwede naman akong sumabay sa'yo, anak. I hope you wouldn't mind. Oh, I wouldn't mind it, Dad. Please keep your seatbelts fastened till the plane comes to a complete standstill.
and may we remind you to keep all your belongings when you disembark. Entry formalities will be completed in the terminal building. Thank you for flying with us and hope to have the pleasure of being with you again. Have a great day. This was the voice of the flight attendant who gave her landing announcement. Dumating na ngang mag-ama sa Amerika. They drove straight to Athena's home in Los Angeles para magkita na rin sila ng kanyang daddy. Doorbell. Yes, who's that? Mom, it's me. Oh, why so early, anak? I thought you'll be here in the next coming week ba? When Athena opened the door, she saw someone whom she didn't want to see for quite a long time. Oh, what a surprise! Anak, come in. Tahimik lang si Alfredo when Athena didn't invite him to come in. At tumayo na lamang ito na maigi sa gilid ng kanyang front door, waiting for Athena to notice her and let her in. You can't stand the cold out there. Pumasok ka na nga. Pumasok ka na, Dad. You've got explaining to do here. Oh, you don't need to, Alfredo. We are both healed already. I don't have time for bitterness anymore. I am sorry, Athena. I was so wrong. Don't mind it, Alfredo. I'm good now. Kumain na tayo. I didn't prepare much food. I have here some pasta. I thought next week pa to si Tristan eh. Mom, this is so fine. Kakain na ako nito, Mom. I need to rest after kaya kakain na muna ako. Okay, anak. You go eat na and then rest. Malinis naman na yung kwarto mo sa taas. After eating, hindi na nga sinayang ni Alfredo ang panahon at kinausap niya na si Athena at humingi na ito ng tawad sa dating asawa. Athena, I'm sorry for breaking our family noon. Please forgive me. And please give me a chance to make it up to you. Alfredo, it was my choice na magpakalayo because I can stand on my own if I stayed with you during that time. Masyado na ring maliit ang tingin ko sa sarili ko during that time. We are better off this way, Alfredo. Wala na bang chance? Tanong naman ni Alfredo. Chance for what, Alfredo? That you let me in muli sa buhay mo. Alfredo, I don't think that's a good idea. And besides, hindi ka naman naaalis sa buhay ko eh. You are still my husband and my son's dad. No one can get that out of you. You were the ones who left that privilege. And I guess you need to figure that out. Aren't you going to your hotel? Oh, I haven't booked one yet. Can I stay here? Alfredo, you've got lots of money. You can check in anywhere. But if you insist, I still have one room left for you. I bet you won't be comfortable with my available room. It's in the basement. Well, that's good enough for me, Athena. I can use that. Alfredo stayed sa bahay ni Athena, and Tristan went back to his own life forgetting what had happened sa Pinas. 2 months had passed and he still cannot get Sugar out of his mind. Patuloy pa rin siyang binibisita ng mga memories niya with Sugar. The kisses and cuddles they had while at the office. Tristan checked his social media and found a video message from Manang Dinah. He tried playing the video message and it was that video Manang Dinah took nung nagkasagutan si Sugar and Bernadette. Tristan saw there that Sugar is really a pure soul. Tristan felt so bad seeing Sugar being abused by her mom, si Bernadette. He felt sorry for Sugar but he couldn't communicate kasi nga, kapatid niya pa rin si Sugar. Mali pa rin nalapitan niya muli iyon para lang maserve ang longing niya kay Sugar. Months gone by and he visited his mom's place again. Doon pa rin nagsistay si daddy niya, but his mom and dad sleeps in different rooms. Somehow natuwa naman si Tristan seeing his mom and dad in the same house together. While sipping his coffee, he sat beside his dad sa kanilang terrace. Dad, hindi ka na ba babalik ng Pilipinas? Tristan asked. Hindi na siguro muna anak. I think I love it better here. Kahit na hindi kami magkatabi ng mommy mo, I feel good eating with her. Oh, that's so good to hear, Dad. How about yung mga anak mong si Sugar and Cassie? Anak? Hindi ko naman anak yung dalawang yon. Inamin sa akin ni Sugar na anak siya ng kapatid ni Bernadette na namatay na.
I adopted them because of Awa. And of course, yung relationship ko with Bernadette. May karelasyon pala sa probinsya si Bernadette. Pinapadala niya nga ng pera yun eh. Pero ko pang ginagamit niya para magpadala ng pera doon. Wait, Dad. So hindi mo anak si Sugar? No, anak. She's not my daughter. But that woman, she's so nice, anak. She was so sincere and her heart is pure. Is that even true, Dad? Yes, anak. Wala akong nikatiting na dugo doon sa mga batang yon. You like her, right? Oh, paano mo naman nalaman, Dad? Tumahimik ka nga dyan, Tristan. Ilang beses kong nakikita na nagsisneak si Sugar sa kwarto mo. She would come out early in the morning. Alam kong gusto mo siya. Just by your looks and your eyes? Of course, I know, anak. Daddy, bakit hindi mo naman sinabi? Bakit ngayon mo lang sinabi naman, Dad? Andito na tayo sa Amerika eh. Dad, hindi ako makakauwi ng Pilipinas kaagad dahil wala akong makitang flight papunta doon ngayon dahil sa storm. Dad, masisira na ata ulo ko sa mga nalaman ko ngayon. Dapat makauwi ako ng Pilipinas ngayon din agad. Baka mamaya tuluyan ang mawala sa akin si Sugar. Anak, calm down. You will get a flight. If not today, then at least this week. Here's my card. Use this. Buy a ticket and don't miss out the earliest flight you can get. Save what you need to save. Kaso Daddy, hindi ko alam kung saan siya hahanapin. If she's the one for you, even the odds won't stop you from meeting her again. She works in a public hospital in Quezon City. You can find her there. Maliit lang naman ang lugar na yon, and besides, magkakakilala halos lahat ng mga nagtatrabaho sa ospital dahil hindi naman ganun kalaki ang ospital na pinagtatrabahuan niya. Agad na kumuha ng earliest flight si Tristan to go to the Philippines and get what's his. Nang makarating na nga sa Pilipinas ay dumiretso na ito sa ospital kung saan nagtatrabaho si Sugar. Rushing through the information area of the hospital, he asked the directory about Sugar's schedule of duty. But sadly, due to poor technology of the hospital, they couldn't locate kung saan naka-assign si Sugar. Inikot pa ni Tristan ang buong hospital and found a girl na nasa isang nurse station so busy checking on her charts. He ran towards the woman and found out that it was really Sugar. Sugar? Love? Bungad ba ni Tristan pagkakita kay Sugar? Love? My love bang nangiiwan? Iniwan na siya ni Sugar and she went on her way to assist the doctor sa kanyang rounds. Kausapin mo naman ako, Sugar. I flew all the way from America to get what's mine. I'm not yours, Tristan. Hindi mo naman ako inangkin eh. Katawan ko lang naman ang inangkin mo. Kaya umalis ka na lang at nagtatrabaho pa ako. Matigas naman na tugon ni Sugar. Doc, please allow me to talk to Sugar. Lumuhod na nga ito sa harap ng doktor. Okay, sige. Hanap na nga muna ako ng ibang pwedeng pumalit. Ano ka ba, Tristan? Huwag mo nga akong iniistorbo. Hindi na hinayaan pang makapagsalita ni Tristan si Sugar. Hinawakan ito ang kanyang bewang at inilapit sa kanyang katawan ng dalaga at hinalikan na lamang ito. Niyakap niya ng mahigpit si Sugar at hindi na pinakawalan pa. You are mine, Sugar. I won't let go of you. Ganun lang pa kadali sa'yo yun, Tristan. Mangiiwan ka, tapos babalikan mo lang ako na parang walang nangyari? I'm sorry. I won't allow to miss you out this time, Sugar. Hindi kita iiwan. Papakasalan na kita. Tigilan mo nga ako, Tristan. Umayos ka nga. Lumuhod na si Tristan with a ring on his hand and spelled his proposal. Sugar, marry me and live with me in America. Please. All of her workmates were cheering for her to say yes. Tumayo ka na nga dyan, Tristan. Nakakahiya ka. Sagutin mo na muna ako. Tatayo lang ako dito if sasagutin mo na ako. Oo na, tumayo ka na nga, mag-usap tayo sa labas.
Pagkalabas sa ospital ay dinala na ni Tristan si Sugar sa kanilang mansyon. Sugar, love, payag ka na ba? Huwag mo nga akong ipahiya, Tristan. Mag-uusap tayo pagdating natin sa bahay niyo. When they arrived sa mansyon, tinungo ng 2 kwarto ni Tristan at nag-usap sila ng masinsinan. Tristan, ang sakit na iniwan mo ako nung wala na ako makapitan. Masakit yon, ang takot ako mangyari pa yung muli. Alam mo yung takot ka, pero ikaw lang din naman ang makakapagbigay ng lakas ng loob sa akin. Bakit ka ba ganyan, Tristan? Sinaktan mo talaga ako ng sobra-sobra. Sugar, it won't happen again. I'm so sorry. I'm really, really sorry, my love. Hindi ko rin kasi alam na hindi ka pala anak ni Daddy. I was so guilty sa ginawa ko sa'yo cause all along I thought half-sister kita. Love, I'm sorry. The first time I hugged you, dun sa overlooking side, I liked you ever since pero pilit kong pinigilan ang sarili ko because I thought we are sibs by blood. Hindi ko talaga alam na hindi ka pala anak ni Daddy. I'm sorry na hindi ako tumayo on your side when your tita was mistreating you. I felt so bad seeing you beaten so bad by your tita Bernadette. Niyakap ni Tristan si Sugar at pinunasan ng kanyang mga luha. I love you, Sugar, my love. Sinelyuhan pa ni Tristan ang mga halikang promise niya sa dalaga at wala nang nagawa pa si Sugar kundi ibigay na lamang ang kanyang sarili kay Tristan. I will marry you, Tristan. Pag ikaw talaga nang iwan talaga, ipapabarang na kita, tandaan mo yan. I won't, I promise. Pakasal na tayo? Asikasuhin na agad natin at babalik na tayo ng Amerika. You will come and live with me. Araw-araw kong pupunuin ng halik yung mga labi mo at sakang Ayan, pilyo ka talaga. Bakit? Ayaw mo ba? Bakit? May sinabi ba ako? Isa pa nga, parang ang sarap eh. Yung medyo matagal sana. Wish granted, my love. Do you want me to kiss you all over? Sounds good. Tugon naman ni Sugar. After 2 weeks ay kinasal na nga sina Tristan at Sugar sa judge at after nun ay isinama niya na sa Amerika ang asawang si Sugar. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! 'Di ba? Sabi